Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang pag-unlad ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Lubos na naramdaman ang kalupitan ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa Timog Silangang Asya. Ito ay dahil sa mga hindi makatarungang patakarang ipinatupad ng mga kanluranin sa mga lupain na kanilang sinakop. Nagdulot ang mga patakarang ito ng paghihirap, kawalan ng dignidad at kalayaan, pagbabago ng kultura, at pagkakawatak-watak ng mga Asyano na siyang nagbigay daan sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo rito. Ang nasyonalismo sa bansang Indonesia. Ang mga patakarang pang-ekonomiyang ipinatupad ng mga Dutch tulad ng culture system at pagkontrol sa mga sentro ng kalakalan ay nagkaroon ng negatibong epekto sa kabuhayan ng mga Indones. Lahat ng kapakinabangan sa mga nabanggit na patakaran ay napunta sa mga mananakop na kanluranin. Bagamat hindi gaanong pinanghimasukan ng mga Dutch ang kultura ng Indonesia, naapektuhan naman ang kultura at antas ng karunungan ng mga Indones dahil sa kapabayaan ng mga Dutch sa sistema ng edukasyon sa bansa. Nagsimula ang pakikibaka ng mga Indones noong 1825 at sa taong ito ay pinamunuan ni Diponegoro ng Java ang isang malawakang pag-aalsa. Subalit noong 1930 ay nalupig din sila ng mas malakas na puwersa ng mga Dutch. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Indones para sa kalayaan noong ika-20 siglo. Isinagawa nila sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga makabayang samahan. Ang mga makabayang samahan sa Indonesia. Isa rito ay ang Budi Utomo. Ito ay tinatag noong 1908 sa pamumuno ni Mas Wahidin Sudiro Husodo. Ito ay isang samahang pangkultura na naglalayong maipakilala sa daigdig ang mayamang kultura ng Java at mabigyan ng karapatan sa edukasyong kanluranin ang mga Indones. Ang Saraket Islam ay itinatag noong 1911 sa pangunguna ni Omar Said Tijokroaminoto. Ito ay itinatag upang isulong ang kabuhayan ng mga Indones at mabigyang diin ang politikal na kalagayan ng Indonesia. Ang Indonesian Communist Party ay itinatag noong 1920 sa paghahangad ng kalayaan mula sa mga Dutch. Namuno sa pag-aalsa noong 1926 at 1927, subalit parehong nabigong makamit ang kalayaang kanilang minimithi. Itinatag naman noong 1919 sa pamumuno ni Sukarno ang Indonesian Nationalist Party. Naglayong malabanan ang mapaniil na patakaran ng mga Dutch at naniniwalang matitigil ang mga paghihirap na ito sa kanilang mga kababayan kung makakamit nila ang kalayaan. Ang mga nabanggit na samahan ang nanguna sa pagpapamalas ng nasyonalismong Indonesian. Kinailangan nilang makipaglaban sa pamamagitan ng paghihimagsik upang makamit ang kalayaan. Maraming Indones ang namatay dahil na rin sa malakas na puwersa ng mga Dutch. Ganap na nakamit ng mga Indonesia ng kalayaan dahil sa isang matagumpay na rebolusyong kanilang inulunsad matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nagpalabas si Sukarno ng dekrito noong ika-17 ng Agosto taong 1945 na nagdedeklara ng kasarinlan ng Indonesia. Tulad ng China, nagsimulang mawala ang kalayaan ng Burma bunga ng pagkatalo nito sa digmaan sa mga British. Nilagdaan ng kasunduang Yandabo na naging dahilan ng tuluyang pagkontrol ng Great Britain sa teritoryo ng Burma. Isa sa mga hindi matanggap ng mga Burmese ay nang gawing lalawigan lamang ng India ang Burma. Hinangad ng maraming Burmese na maihiwalay ang kanilang bansa mula sa India.
Magaganap lamang ito kung sila ay lalaya mula sa pananakop ng mga British. Ang paghahangad na lumaya ang nagtulak sa mga Burmese na ipahayag ang kanilang damdaming nasyonalismo. Ang pagpapahayag ng damdaming nasyonalismo sa Burma ay nagsimula noong taong 1900 sa pamumuno ng mga edukadong Burmese na nakapag-aral sa loob at labas ng bansa. Bagamat binigyan ng pagkakataon ng mga British na maging bahagi ng lehislatura ang mga Burmese, hindi ito naging sapat upang maisulong ang kapakanan ng Burma. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Burmese sa pamamagitan ng rebelyon at pagtatatag ng mga makabayang samahan. Si Saya San ay isang monghe at physician na naghangad ng mas maayos na pamumuhay para sa kanyang mga kababayan. Pinamunuan niya ang serye ng rebelyon laban sa mga British mula noong taong 1930 hanggang 1932. Nagapi ng malakas na puwersa ng mga British ang rebelyong Saya San. Isa rin ang All Burma Students Union sa mga naghangad na makamit ang kalayaan ng nasabing bansa. Tinatawag na tangkin ang mga miyembro ng samahang ito na ang ibig sabihin ay master. Isinulong nila ang kanilang mga hangarin sa pamamagitan ng demonstrasyon at rally. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, nasakop ng Japan ang Burma. Ang kaganapang ito ay sinamantala ng mga Burmese at idineklara nila ang kanilang kalayaan mula sa Great Britain. Subalit sa kabila ng paglaya mula sa mga British, ay nanatili pa rin ang katotohanang sila ay sakop ng isang dayuhang bansa. Muling nakipaglaban para sa kalayaan ng mga Burmese, ngunit sa pagkakataong ito ay upang mapalayas ang mga Hapones. Itinatag ni Aung San ang Anti-Fascist People's Freedom League. Nakipagtulungan ang samahang ito sa hukbo ng Allied Powers. Nagtagumpay ang samahang mapatalsik ang mga Hapones at dahil sa kanyang pamumunoy, itinalaga siya bilang punong ministro ng Burma noong 1947. Hindi nasilayan ni Aung San ang bunga ng kanyang pakikipaglaban para sa kalayaan dahil siya ay binawian ng buhay noong 19 ng Hulyo taong 1947 bago idineklara ang kasarinlan ng Burma. Ang kanyang kasamahang si Yuno ang siyang pumalit bilang pinunong ministro at kalaunan ay nahalal bilang pangulo ng bansa sa taong 1951 na inulit pa noong 1956. Bunga ng pagkakaiba ng kanilang lahi at kultura, hindi nakamit ng mga taga-Indochina ang pagkakaisa upang labanan ang mga mananakop na kanluranin. Ang mga Vietnamese ay nagpakita ng damdaming nasyonalismo sa pamamagitan ng pakikidigma sa mga kanluranin. Nagkaroon ng malaking epekto sa kalayaan ng Indochina ang ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa pagkakasangkot ng France na siyang nakasakop sa bansa. Ang nasyonalismo sa bansang Pilipinas. Nasakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng 333 taon at sila ay nagpatupad ng mga patakarang pangkabuhayan, pampolitika at pangkulturang nakaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. Marami ang naghirap dahil sa hindi makatarungang pagpapataw ng buwis, pagkamkam sa mga ari-arian at mga produktong Pilipino. Nabago rin ang kultura ng mga Pilipino dahil sa pagpapalaganap ng relihiyong Kristyanismo. Bukod pa rito, ay naging laganap din ang racial discrimination sa pagitan ng mga Espanyol at mga Pilipinong tinatawag na Indio na mga mananako. Higit sa lahat, ay nawala ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipinong pamunuan ang kanilang sariling bansa. Buhat ng kanilang pagiging sunod-sunuran sa ilalim ng mapagmalupit na mga mananakop.
Bagamat may mga pag-aalsang naganap sa Pilipinas sa pagitan ng ika-16 na siglo hanggang sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, lahat ng ito ay nabigo. Ilan sa mga kadahilanan ay ang mas malakas na armas ng mga Espanyol, kawalan ng damdaming makabansang mag-uugnay at mag-iisa laban sa mga mananakop. Gayon din ang pagtataksil ng ilang Pilipino. Sa pagpasok ng ika-19 na siglo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekonomiya at lipunang Pilipino. Nabuksan ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan at pumasok ang mga produkto mula sa mga kanluranin. Naging tanyag at mabilis sa kanluran ang mga produkto ng mga Pilipino tulad ng asukal, kopra, tabako at iba pang siyang nagbigay daan sa pag-unlad ng kalakalan sa bansa. Umusbong din ang mga tinatawag na gitnang uri o middle class na binubuo ng mga mamamayang Pilipino, mestisong Tsino at Espanyol. Ang kanilang mga anak ay nakapag-aral sa mga kilalang universidad sa Pilipinas at maging sa Espanya. Ang grupong ito ay kinilala bilang mga ilustrado, mula sa salitang Latin na illustre na ang ibig sabihin ay naliwanagan. Ang pagpapamalas ng nasyonalismong Pilipino ay pinasimula ng mga ilustradong gaya ni Jose Rizal na nagtatag ng kilusang propaganda. At siyang pinagpatuloy ng mga katipunerong nagpasimula ng katipunan sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa tinalakay nating paksa tungkol sa nasyonalismo ng Timog Silangang Asya. Hanggang sa muli, paalam!